Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English gamit po itong structure natin na question word plus linking verb plus subject plus adjective na may ed sa dulo. Okay? Na kung saan ay makakabuo po tayo ng tanong sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Bakit ako ay desperado? So yan yung tanong natin sa Tagalog. Kapag in English po natin yan, ang una po muna nating itatranslate ay itong question word daw po na bakit. Na kapag in English ay why. Okay? Sumunod daw po ay itong linking verb. At ang linking verb po natin dito ay itong salitang I, itong ay, na kailangan nyo pong i-translate bilang M. M po ang ginamit natin na linking verb kasi yan po yung tamang kapareha para sa salitang ako o I. Okay? So tandaan nyo na po, pag ang ginamit nyo ay ako o I sa English, M ang linking verb nyo. Okay? Sumunod, yung subject. Ang subject po ay pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dito ay itong ako, I sa English. Tapos, yung adjective natin na may ed sa dulo, ang ginamit ko po ay itong desperado. Na kapag in English po ay depressed. Nakitang-kita nyo na may ed sa dulo. So, pagsamasamahin lang po natin, why am I depressed? Yan po yung tanong natin. Na kapag isinusulat nyo yan, kailangan dadagdagan nyo ng question mark o tandang pananong sa dulo. Tanda tayo na nagtatanong. Okay? Sumunod na halimbawa ay bakit ikaw ay nahikayat? Bakit ikaw ay nahikayat? Kapag in English po natin yan, ang una daw po munang i-translate sa English ay itong question word. At ang question word natin ay bakit. Na kapag in English ay why. Sumunod po ay yung linking verb. At ang linking verb po natin dito ay itong I. Na tinranslate po natin yan bilang R. Kasi R po ang ginamit natin na linking verb kasi yan yung tamang kapareha ng salitang ikaw o you. Tandaan nyo na. Okay? Pag you ang ginamit, R ang gagamitin yung linking verb. Okay po? Tapos, sumunod daw po ay subject. At ang pinag-uusapan po natin dyan ay ikaw. You sa English. At ang pinakahuli, yung adjective na ginamit natin na may ed sa dulo, itong nahikayat na kapag in English ay persuaded. Okay? Why are you persuaded? Okay? Sumunod, ikatlong halimbawa, subukan naman po natin itong tayo o kami na kapag in English ay we. Okay? So, ito pong halimbawa. Bakit tayo ay pagod? Bakit tayo ay pagod? Okay? Kapag yan ay in English po, ang una nyo pong itatranslate ay itong question word na bakit bilang why. Sumunod po ay linking verb daw at ang linking verb po natin dito ay itong I. At ang I po ay tinranslate po natin bilang R kasi ang R po ang tamang kaparehang linking verb ng we. Para sa tayo o kami. Okay? Tapos ang ginamit po nating adjective na may ed sa dulo, yan yung pinaka itatranslate nating salita sa dulo, ay itong pagod. Na kapag in English po natin ay tired na may ed sa dulo. Okay? Bakit tayo ay pagod? Okay? Tapos lalagyan nyo ng question mark sa dulo kung kayo ay nagsusulat. Tanda na nagtatanong. Okay? Subukan naman po natin itong siya. Bakit siya ay inip? Okay? Bakit siya ay inip? Kapag in English po natin yan, ang una munang itatranslate ay yung question word na bakit bilang why. Sumunod po ay linking verb at ang linking verb po natin dito ay itong ay o I na dapat i-translate nyo bilang salitang is. Is po ang tamang linking verb kapag ipapareha po sa he o she o siya sa Tagalog. Okay? Tandaan nyo. Tapos, sumunod daw ay subject, yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dito ay itong siya. Na kapag ang gusto nyo lalaki, he. Kung babae, she. Subukan natin ay lalaki, he. Okay? Tapos yung ginamit po nating adjective na may ed sa dulo ay itong inip. Na kapag in English ay bored. Why is he bored? Okay, kung isinusulat nyo, maglagay ng tandang pananong sa dulo. Tanda na, tayo ay nagtatanong.
Sumunod, subukan naman po natin itong si Mario. Okay? Bakit si Mario ay sabik? Bakit si Mario ay sabik? Kapag in English po yan, ang una munang itatranslate ay question word na bakit bilang why. Sumunod ay linking verb at ang linking verb po natin ay itong salitang I na kapag in English ay is. Is po ang pagkaka-English natin sa linking verb natin is po dapat kasi kapag ang ating pinag-uusapan ay pinangalanan nyo ng particular tapos isa lang ang bilang, is po ang ginagamit. Okay? So, I bilang is. Tapos, sumunod daw po ay yung subject. Yan yung dapat yung isunod. Ang pinag-uusapan po natin ay si Mario. So, yan yung subject. Tapos, yung ating ginamit na adjective o na may ed sa dulo, yung tagalarawan kay Mario ay sabik bilang excited na may ed sa dulo. Magsama-samahin lang po natin. Why is Mario excited? Okay, lagyan nyo ng question mark sa dulo. Kung isinusulat nyo yan, tanda na nagtatanong. Okay? At ang huli, subukan po natin itong sila. Okay? Bakit sila ay takot? Bakit sila ay takot? Kapag in English po natin yan, ang una nyo pong itatranslate sa English ay yung question word. At ito po yun, yung bakit bilang why. Sumunod ay linking verb at ang linking verb po natin na itong I na itatranslate po natin bilang are. Are po ang tamang linking verb na kapareha para sa sila o they. Okay? Tapos isusunod nyo raw po yung subject o pinag-uusapan at yung subject po natin dito ay sila o they. Tapos sa kanyo huling itatranslate ay yung adjective na may ed sa dulo kung saan ay ang ating ginamit ay itong takot bilang scared na may ed sa dulo. I-English na po natin. Why are they scared? Lagyan nyo ng tandang pananong o question mark sa dulo, tanda tayo na nagtatanong kapag isinusulat nyo. Okay? So sana makatulong po sa inyo ng maigi itong ating aralin ngayon, lalong-lalo na sa mga baguhan na gusto agad na makapag-English. Maraming salamat po.